Okay, magsisimula na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Before we study the words of God together, brothers and sisters, samahan niyo po akong lahat. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Let's all pray together. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, may lalang ng langit at lupa, Diyos na may akda ng tunay na kaligtasan, Ama, maraming salamat po. Salamat una sa lahat dahil po sa inyong pagmamahal sa amin, na una niyong pinatunayan doon po sa krus sa Kalbaryo, kung saan kayo po ang pumasan ng lahat naming mga kasalanan. Kayo po yung hinagupit, kayo po yung ipinako. Kayo ang nagtigis ng inyong banal na dugo na siyang naging katubusan ng aming mga kasalanan, kaya nga naligtas po kami at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mula po sa aming puso, Panginoon, lubos ka po naming pinapasalamatan, taus puso po dahil po sa biyaya ng kaligtasan. Salamat din po sa church, ang Manila Central Church, kung saan after our salvation, nilagay niyo po kami sa church na ito upang patuloy po naming maunawaan ang inyong banal na kalooban, upang masuklian po namin yung inyong pagmamahal sa amin, at upang mag-mature ang aming mahihinang pananampalataya, and later on, magamit po kami ng Diyos para po sa gawang mabubuti, especially sa pangangalaga sa mga kapatiran at sa pangangaral ng Ebanghelyo, upang mas maraming tao ang maligtas. Ngayong hapon, nagpapakumbaba at nagsama-sama uli ang mga brothers and sisters, especially ang mga kapatiran po naming kaliligtas pa lang last year and this year, para po sa Fruitful Beginning series. Umaasa po kami na matatapos po nila ang Fruitful Beginning upang maunawaan po nila yung mga mahalagang kaaralan dito sa Biblia na kailangan po nilang sundin at lakaran upang lumago ang kanilang pananampalataya. Ama, dalangin namin ang paparating po naming Women's Group Day Bible Seminar next week, starting sa Thursday hanggang Saturday. Umaasa po kami na marami pong tao ang dadalo at marami rin po ang maliligtas. Sa mga sandaling ito, we believe na mahirap pong maunawaan ang words of God kung wala ang tulong ng Holy Spirit. Kaya from the beginning to the end, nawa ang banal na Espiritu ang magbukas ng aming puso at magturo sa amin upang malinaw po naming maunawaan ang kalooban ng Diyos na nakapaloob sa session number 8 ng Fruitful Beginning. Ilagay niyo rin po sa aking bibig, Panginoon, maipangaral ko lamang sa mga kapatiran ang naayon sa inyong banal na kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay, buksan po natin ang ating mga Biblia, New Testament, Book of Acts, Mga Gawa, chapter 5, verse 42. Mga Gawa, Bagong Tipan, Mga Gawa, chapter 5, verse 42. Gawa, Kapitulo 5, talata 42. Kung nariyan na po kayo, basahin po natin sabay-sabay at dahan-dahan, 3, 2, 1. Araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Magandang hapon po muli sa inyong lahat, and this afternoon, we are now on the 8th session ng ating Fruitful Beginning series, at ang topic po na nakalinya ay tungkol po sa evangelism. Kaya para po sa topic about evangelism, tatlong bagay ang ituturo ko po sa inyo. Firstly, what is evangelism? Ano ba ang pag-i-evangelize o yun pong ebanghelismo? Secondly, how to evangelize? Paano tayo mag-i-evangelize? And number 3, ano yung proper attitude po natin o tamang saloobin kapag tayo po ay nangangaral ng ebanghelyo? Ang tatlong bagay na ito ang aking sasagutin dito po sa sermon, and I hope matuto po tayo ng paraan kung paano tayo mag-i-evangelize. It's very timely, tamang-tama. Next week, ang ating women's group ay magkakaroon ng 3-day Bible Seminar, 1:30 ng hapon hanggang 5:00, from Thursday to Saturday. And then next month, we will have District 1 Bible Seminar. And on September, gaganapin po natin ng Grand Bible Seminar po natin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos sapagkat ngayon, pag-uusapan po natin ang evangelism. Kaya question number 1, what is evangelism? Ano ba yung ebanghelismo? Balikan natin, Gawa chapter 5 verse 42. I will read once again. Araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila tumigil sa pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang Kristo. Dito po sa Book of Acts, after po yung mga alagad ng Panginoong Hesus na unawaan na nila ang kaligtasan, pagkatapos nilang maunawaan yun pong tunay na ebanghelyo, nung naligtas na sila,
Hindi sila tumigil sa pagtuturo, sabi dito, at pangangaral na ang Panginoong Hesus, siya po yung Kristo. Nag-evangelize po sila. Kaya una, ano ba yung evangelism? Ang word natin sa English ay evangelism. Ito po ay galing sa Greek word na euangelion. Ang ibig sabihin ng euangelion, ito po ay good news. Sa Tagalog, magandang balita. Kaya in its simplest form, kapag sinabi nating evangelism, ito po yung pangangaral. Anong ipinapangaral? Pangangaral ng Ebanghelyo. Para saan? Para sa kaligtasan. Para sa kaligtasan ng mga tao. Kayong mga alagad, nag-evangelize na rin po sila after nilang maligtas. Ipinangaral nila ang good news. Ito po yung ebanghelyo. Bakit? Through the gospel lamang maliligtas ang mga tao. Kaya yung act, yung gawain ng pangangaral, ito po yung tinatawag nating evangelism. And our church, dahil may buhay ang ating church, kaya tayo, araw-araw din, linggo-linggo, buwan-buwan, nag-i-evangelize. Kaya ang ibig sabihin ng evangelism ay ang pangangaral ng magandang balita para maligtas ang mas maraming kaluluwa. Sabi dito sa ating binasa, ano yung pangaral nila? Na si Jesus ang Kristo. Kapag sinabi natin Kristo, Messiah sa English, Messias sa Tagalog. Kapag sinabing Messiah sa Tagalog, siya na sinugo. Kano pong ibig sabihin? Ang Panginoong Hesus sinugo sa mundong ito para ipangaral ang Ebanghelyo, para tuparin niya at magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya nga, unang bagay na dapat nating maunawaan, Jesus Christ came, dumating po siya, to fulfill the gospel of salvation. Para i-fulfill ang tinatawag na euangelion, yun pong good news para maligtas ang mga tao. Kaya yun purpose. Ang purpose ng Panginoon 2,000 years ago, nagkatawang tao siya para sa ating kaligtasan. Tingnan po natin Mark chapter 1. Mark chapter 1 verse 38. Mabilis po yung transition because we are limited sa time. 1 hour lang po tayo. Mark chapter 1 verse 38. Sinabi niya sa kanila, pumunta tayo sa iba pang mga karatig bayan upang ako'y makapangaral din naman doon sapagkat dahil dito ako'y naparito. Kaya ito po yung pinaka-purpose ng ating Panginoong Hesus, bakit nagkatawang tao po siya. 2,000 years ago, He came. Nangaral siya, He died on the cross, He shed His precious blood. On the third day, He rose again. Para saan? Para tubusin ang lahat nating mga kasalanan. Nabuhay siyang muli para patunayan na talagang natubos na ang lahat nating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. At kung naunawaan mo po ang Ebanghelyo sa iyong puso, ito rin po ay kailangan mo na ring ibahagi sa iba. May nagsabi, ang evangelism ay parang one beggar, this beggar found food. And this food, shinare niya sa iba. Kaya kung naunawaan mo na yung Ebanghelyo, ibig sabihin naligtas ka na, natural po, as a response, gusto mo na rin pong ipangaral yung Ebanghelyo. Yung kaligtasang natanggap mo, ay i-share mo na po sa iba. Kaya the very purpose why Jesus Christ came 2,000 years ago sa mundong ito, ay para po sa gospel. At yung pangangaral ng gospel, ito ngayon ang tinatawag nating evangelism. Number 2, ang evangelism na rin po ang purpose ng ating buhay. Kaya kanina sabi ko, ang evangelism ang purpose o dahilan kung bakit pumarito si Kristo sa sanlibutan. At kapag natanggap mo ang kaligtasan, ang evangelism na rin po ang purpose ng ating buhay. Tingnan po natin awit 118. Psalm 118, verse 14 to 17. Gitnang bahagi sa mga baguhan, ang awit, Book of Psalm, ay nasa gitnang bahagi po. Psalm 118 from verse 14 to verse 17. Babasahin ko po, 118, verse 14 hanggang 17. Ang Panginoon ay aking awit at kalakasan, at siya'y naging aking kaligtasan. Ang tunog ng masayang sigawan at kaligtasan ay nasa mga tolda ng matuwid,
Ang kanang kamay ng Panginoon ay gumagawang may katapangan. Ang kanang kamay ng Panginoon ay parangalan. Ang kanang kamay ng Panginoon ay gumagawang may katapangan. Verse 17, sabay-sabay po. 3, 2, 1. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isa salaysay. Alam niyo po, bago ng kaligtasan, clueless tayo kung ano ang purpose ng ating buhay. I know most of you attended our Bible seminar. Sa day 1, pinapangaral namin na ang purpose ng buhay ay para ka po maborn again. Maipanganak na muli, kasi ito yung requirement ng Diyos para makapunta tayo sa langit. Kapag sinabi nating maborn again, maligtas. At nung naligtas ka, ito po ay dahil sa naunawaan mo ang Ebanghelyo. Someone preached to you. Faith comes by hearing. Naintindihan mo, kaya nagkaroon ka ng pananampalataya. Sinampalatayanan mo ang Ebanghelyo na si Jesus Christ, pumarito, namatay siya sa krus, nagtigis siya ng kanyang banal na dugo, para yun sa katubusan ng lahat mong mga kasalanan. Past, present, and future sins were all forgiven. Naintindihan po natin ito, at dahil ligtas ka na ngayon, you have a new purpose in life. Ang bagong purpose ng ating buhay ay ang ipangaral ang Ebanghelyo. Verse 14, sabi niya dito, ang Panginoon ang naging aking kaligtasan. Kaya nga dahil naligtas siya, masaya siya, kaya umaawit siya. May masayang sigawan. Ibig sabihin, mayroon pong joy of salvation, nagalak po siya. Nung naligtas tayo, masaya tayo. Verse 15, ang tunog ng masayang sigawan at kaligtasan ay nasa mga tolda ng matuwid. Ano po itong tolda ng matuwid? Ito po ngayon ng church. After ng kaligtasan, inilagay tayo ng Diyos sa church para saan? Upang magpatuloy tayo sa ating Christian life. Hindi upang maging relihiyoso. Christian life is not about religious life. Ang Christian life, tinuturuan namin kayo para matupad sa buhay nyo ang tunay na purpose, yun pong evangelism. Kaya maglinaw, dito po sa verse 17, sabi na ng mga awit, after niyang maligtas, after niyang maging masaya, kailangan niyang magpatuloy sa church, sa Christian life. Para saan? Hindi ako mamamatay, sabi niya, kundi mabubuhay, at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Kaya ang evangelism ngayon ay ang purpose ng ating buhay. If you are saved, and yet walang pakialam sa pagliligtas ng mga tao, this is a big question kung talagang ligtas ka na. Minsan may mga saved na raw, and then pumupunta sa ibang bansa, nagpapakapagod, para saan? Para yumaman. Pero hindi mo ba alam na susunugin ng Diyos ang sanlibutan ito? Mangyayari ang nuclear war? When I got saved, naintindihan ko yung Ebanghelyo. Kaya sabi ko, kailangan kong ipasa ito, i-evangelize yung mga mahal ko sa buhay. Kaya one sign na ligtas na po kayo, ay talagang nag-i-evangelize ka. We don't need to tell you to evangelize. Naturally, nangyayari ito kapag ligtas ka na talaga. Kapag naunawaan mo na ito sa iyong puso. Kaya sabi dito, hindi ako mamamatay. Anong ibig sabihin? Hindi pa pwedeng mamatay. Okay na, mamatay tayo, sa langit na tayo. Pero the reason kung bakit di pa ako namamatay, kasi kailangan ko pang isalaysay ang gawa ng Panginoon. Ano po ang pinakamagandang gawa ng Panginoon? Ito po yung Ebanghelyo, na siya ay namatay para sa iyo dahil mahal na mahal ka niya at gusto ka niyang dalhin sa langit, kaya tinubos niya ang lahat ng iyong mga kasalanan. Kaya remember, evangelism is preaching the gospel. Ito yung layunin ng pagparito ng Panginoong Hesus, at kung naligtas ka, evangelism is the new purpose of your life. Hindi yung sumikat, hindi yung magpayaman. Maglalaho lahat yan. Lahat ng physical, material na bagay, it will end up soon. Even most of us here, after 70 years, patay na tayo siguro. Tama mali? Kaya ang pinaka-purpose ng buhay ay hindi upang magpayaman. Bonus na lang po yan. Ang pinaka-purpose ng buhay nyo, mailigtas mo, si mommy mo, si daddy mo, yung mga mahal nyo sa buhay. Kaya kayo binibigyan ng panibagong buhay ng Diyos para po sa layunin ng evangelism. Sige nga, kung nakikinig kayo, ano po ang purpose ng buhay natin ngayon? Lahat ay para sa evangelism. Tingnan nyo po, after ng salvation, nilagay po kayo ng Diyos sa church. Sa church, lagi namin sinasabi, you must abide. Bakit kayo kailangang magpatuloy? Para maturoon kayo ng words of God. Kasi ito yung spiritual food natin. Kaya meron tayong Sunday sermon, meron tayong Wednesday sermon, and there are a lot of fellowships in between during weekdays. Kaya kailangan natin ng words of God. Ito po yung 4 pillars. Number 2, natututo kayong mag-pray. Habang tumatagal ka, dati ang prayer mo, sana tumama ako sa loto.
Pero mali pala yun. Unti-unti naiintindihan mo, ang prayer pala, yung hinihiling natin, yung mga kailangan natin, bago natin sabihin, alam na ng Diyos. Kaya ang pinaka-prayer natin, kaligtasan ng mga tao. Kaligtasan ni mommy, ni daddy, yung mga kapatid mo. Yan ang pinaka-content ng ating prayer. Isa yan sa pinakamahalaga sa prayer natin. And then you attend fellowship. Kapag sinabi nating fellowship, ito po yung pagsasama-sama natin. Meron po tayong vertical fellowship kasama ang Diyos and may horizontal fellowship kasama ng mga brothers and sisters. Nagsasama-sama tayo because birds of the same feather. O, kayo na magtuloy. Ang magkakauri nagkakasama-sama. Yes po. Ang mga hayop sa bundok, nagsasama-sama sila. Ang mga isda sa dagat, nagsasama-sama sila. Yung mayayaman, may sarili-sarili silang, nag-golf sila. Tayong mga born-again Christian, nasa church tayo at nag-share ng fellowship. Alam niyo po, ang tatlong ito nakadesign para saan? Lahat ng 1 to 3 na yan, ito po ay para sa number 4, evangelism. Ngayon, nag-aaral kayo ng fruitful beginning. We are teaching you about the words of God. Tapos na po. Naturo namin ng prayer, fellowship, lahat nito. Bakit tayo nagpagawa ng malaking church building? Bakit may ma-retreat center? All for evangelism. Bakit? Dahil ito ang pinakamahalagang gawain para sa Diyos. Para sa kaluluwa ng mga tao, namatay ang Panginoong Hesus sa krus. Dinanak niya ang kanyang dugo. Nagkatawang tao siya. Nagpakahirap siya doon para maligtas ang mga tao. At para maligtas sila, kailangan natin silang i-evangelize. Ang evangelism, ulitin ko, it's an act of preaching the good news para maligtas ang mas marami pang mga tao. Kaya lahat ng ginagawa natin sa church, isa lang po ang layunin, para maihanda kayong lahat sa evangelism. Yan po ang ibig na sabihin ng evangelism. Pangalawa, how to evangelize. Mahalaga po kasi may mga bago, mainit kayo, gusto ko na rin mag-evangelize. Pero kailangan malaman nyo kung paano. Ano yung magagandang paraan na pwede nating magamit para madali tayong makapag-akay ng mas maraming tao. Marami po, pero pinili ko po yung napatunayan ko mismo sa aking experience sa church at sa observation ko sa mga brothers and sisters. Kaya number 2, how to evangelize, ito po yung una nating dapat gawin. 2 Timothy chapter 1. Ikalawang Timoteo chapter 1, verse 7 and verse 8. Mahalaga po ito sa evangelism para makapag-evangelize po kayo. Ikalawang Timoteo chapter 1, verse 7 at verse 8. Babasahin ko po. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon, ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya, isa-isahin po natin. Ang next question natin, tapos na po tayo, what is evangelism? Number 2, how? How to evangelize? Number 1, yung binasa po natin, mahalaga po yung courage, tapang. Courage over comfort. Anong ibig kong sabihin? Pag sinabi kong courage over comfort, ito yung sundin natin, hindi ito. Sa pag-i-evangelize, makakaranas kayo ng maraming discomfort kasi ayaw ito ng mga tao. Bilang mga sinner, kapag niyayaya natin sila, retaliation ayaw nila. Simple lang. Kapag ang isang kriminal nakakita ng pulis, takot siya, ayaw niyang tignan yung pulis kasi may sala siya. Ang isang makasalanan, allergic siya sa Diyos, takot siya. Kapag nag-i-evangelize tayo, uncomfortable. Minsan inaaway tayo, inuusig tayo. Pero ano po ang turo ng Biblia? Bagaman usigin tayo, mag-evangelize pa rin tayo. Minsan, may mga tanong akong nakukuha sa young adult at high school kasi mayroon po kaming question and answer. Ang isang tanong na nakita ko po at na tanong sa akin, paano po pastor ako mag-i-evangelize? Baka naman nag-overstep na ako, nagiging pushy na ako sa ini-evangelize ko. Kaya medyo uncomfortable siya. Kaya ang sagot ko po, okay lang na ma-misunderstand ka, okay lang na sabihin nila, sobrang makapilit to, okay lang pagsabihin tayo ng masasama. Huwag niyong isipin ang comfort ninyo. Ang isipin niyo, dapat may tapang tayo. Sometimes we need to be pushy.
Minsan talagang tinutulak natin sila, pinipilit natin sila. Bakit? Ito ang turo ng Panginoong Jesus. Lucas chapter 14, para maintindihan. Luke chapter 14, Lucas chapter 14 verse 23. Kaya wag po comfort, maging matapang lang tayo. Luke 14 verse 23. Anong sabi ng Panginoon? Siya mismo ang nagturo nito. Basahin po natin, Luke chapter 14 verse 23, sabay-sabay po, 3, 2, 1. At sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. In English version, compel. Pilitin. Kailangan daw pilitin sila sa evangelism. Pero kung iniisip mo lagi yung comfort mo, mahirap mo itong magawa. Kung iisipin mo lagi, ay, wag muna ngayon kasi baka pagalitan ako ni mama. Wag muna kasi baka hindi na ako bigyan ng allowance. Galit kasi siya. Ay, wag muna ngayon kasi ganito. Ang dami mong mga dahilan kaya hindi ka makapag-evangelize. Why? Kasi iniisip mo comfort mo. Mali po. Malinaw sa Biblia, kailangan daw natin silang pilitin. It's okay sometimes na nag-o-overstep tayo sa boundary. Bakit? Para mas maintindihan, mayroon akong illustration. Naglalakad kayo ni mami mo sa kalsada. Nahulog po yung 5 peso coin niya, gumulong kaya kinuha niya. Dahil nakafocus dun sa 5 piso, nandiyan na po yung sasakyan, mababangga na siya. Anong gagawin mo? Itutulak mo siya, tama? Magdadalawang isip ka pa ba na, ay baka makross ko yung boundary ni mami. Magpapaalam muna ako, mami, mayroon na mamamatay ka na. Pwede kitang i-push? Hindi, mabilis mo ipupush siya kahit, pasensya na po sa term, kahit na mangudngud siya, pero nakita niya, hindi siya nabangga ng sasakyan, magagalit siya or pasasalamatan ka niya? That's right. Kaya minsan kailangan nating i-push kasi hindi nila alam. Wala silang interest na maligtas. Pero habang ginagawa natin na pinipilit natin sila sa evangelism, yes po, magpapasalamat sila pag naligtas sila. Pasasalamatan, anak, salamat. Kung hindi mo ako pinilit, hindi mo ako pinagtiyagaan, di ako masisave. Kasi sa evangelism, forget about your comfort. Be courageous, dapat matapang tayo. Ang mga alagad, pinupugutan sila ng ulo, pinapakain sila sa mga hayop. Ang dami nilang pinagdanasan, karamihan sa kanila pinatay. May pinapatay ba sa atin dito? Kaya para makapag-evangelize tayo, dapat matatapang tayo. Sa Bible po, pag naligtas tayo, ang characteristics natin parang tupa. Pero habang tumatagal sa Christian life, ang characteristic natin parang kabayo. Ang kabayo po, hindi yan takot sa tabak, kaya ginagamit yan sa digmaan noon. Haharapin niya kahit mayroon pong espada, kahit mayroon pong ipapana sa kanya, willing siyang harapin yon kahit tamaan siya. Matapang, sabi ng Biblia, ang kabayo. Pag nasa church tayo, para tayong mga horse, mga soldiers of Jesus Christ. Kaya dapat, courage muna before comfort. Ang isang napakagandang halimbawa ng evangelism, tingnan natin Mark chapter 2. Bilib ako sa courage ng 4 na ito. Tingnan natin, Marcos chapter 2, verse 1 to 2. Marcos 2, versikulo 1 at 2. Nang siya'y magbalik sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Maraming nagtipon kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan, at kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. Kaya dito po, maraming nakapalibot kay Jesus Christ, nangangaral siya. Verse 3, may mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng 4. Meron pong pasyente, gusto nilang gumaling, mailapit kay Jesus Christ. Ang problema, sobrang dami ng mga tao. Verse 4, nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang kinahigaan ng lumpo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Tingnan niyo po yung 4. Binutas pa nila ang bubong. At maaari after ng pangyayaring ito, pinagalitan sila. Maring pinagmulta sila, pero wala silang pakialam dahil ang gusto lang nila, gumaling yung kaibigan nila. Ganun din po tayo. Whatever it takes, usigin man tayo, mawalan man tayo ng
trabaho minsan, we have to evangelize kasi nga, ang nakataya dito, buhay. Kaya kung lagi nyong iniisip ang comfort nyo, marami kayong what if, baka kasi magalit yung friend ko, kaklase ko, kasi lagi ko siyang ini-evangelize. Mark my word, you can never evangelize. Ang nakakapag-evangelize po talaga, sila na may tapang. Okay lang mapahiya, okay lang pagsabihan, kasi ang nakataya dito, mga mahal po ninyo sa buhay. Kaya do your best, huwag matapang. Bakit di tayo matapang? Kanina yung binasa natin, we have the Holy Spirit, gagabayan niya tayo. Tutulungan niya tayo. Ibukas mo lang ang bibig mo, i-evangelize mo lang sila. Huwag kang mag-isip na nag-overstep ka na, nagiging pushy ka na. It's okay. Kasi nga, para lang maligtas, ipupush natin siya tungo kay Kristo. Kung hindi, dire-diretso po siya sa impyerno. Kaya remember, courage over comfort. Pangalawa, tingnan po natin Gawa chapter 13, verse 46. Gawa chapter 13, verse 46. Babasahin ko rin po, mga Gawa 13:46. At nagsalita ng buong katapangan sina Pablo at Bernabe na nagsasabi, kinakailangang ipahayag muna ang salita ng Diyos sa inyo, yamang inyong itinakwil ito at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kami ngayon ay babaling sa mga hintil. Pangalawa, mission over rejection. Ano ito? Isaalang-alang natin ang mission natin, preaching the gospel. At okay lang kahit ma-reject tayo. Sa aking binasa, ni-reject ng mga Hudyo ang gospel. Anong ginawa nila Pablo? Bumaling sila sa Gentiles. Anong ibig sabihin? Para madaling maintindihan. Para maging effective at tuloy-tuloy ang evangelism, kung hindi mo pa madala ang iyong immediate family, si mama at si papa, yung mga kapatid mo muna, bumaling ka. Kung ayaw ng mga kapatid mo, yung mga pinsan mo, tito at tita. Kung ayaw nila, bumaling ka sa mga sapong compound ninyo. Kung ayaw nila, kaklase mo, katrabaho mo. Ganun dapat. Kasi marami po akong narinig na testimony, ikukorek ko. Sabi nila, Pastor, hindi muna ako mag-i-evangelize. Hanggat hindi ko nadadala si mama, hindi ako mag-i-evangelize. Rapture na, wala ka nang na-evangelize. Mali. Kahit hindi mo pa sila madala, it's okay as long as nangaral ka sa kanila. Kaya nga, bumaling ka. Para mas maintindihan nyo, may illustration po ako. Ano po yung, alam nyo ba yung larong Pinoy Henyo? Halimbawa, di ba ang Pinoy Henyo, may huhulaan ka. Time, pero may time. Nauubos yung oras. Para mas maintindihan, halimbawa, hindi ko to alam ha. Pag sinabi, tao ba to? Hayop ba to? Elephant? Hindi ko makuha. Anong gagawin ko? Mag-stay ako dito? Anong sasabihin ko? Pass. Next. Hayop ba to? Tao ba to? Church member ba to? Gwapo ba to? Pastor Jason. Di ba? Simple lang. Bakit ko ginamit na example? Hindi mo makuha si mommy mo, si daddy mo, parang sa test, huwag kang mag-stick sa isang number kung di mo alam ang sagot. Lagpasan mo muna. Naintindihan niyo po? So, tao ba to? Tao. Ginamit ko yun para maintindihan nyo. Kaya kung ayaw pa ni mama at papa mo, maghanap ka. Kaya nga, mission over rejection. Huwag kang magmukmok, nireject ka. Ayaw ko nang mag-evangelize. Ginawa ko naman lahat. Sinunod ko na si mami, sabi niya, ilaba ko raw yung napakaraming labahan. Pupunta siya sa Bible seminar. Nilaba ko na, pati mga basahan, kurtina, lahat na. Pati yung sa kapitbahay. Sabay pagdating ng Bible seminar, hindi siya pumunta. Iyak ka ngayon, ayaw mo na. Mali. Hindi siya pumunta, mag-pray ka pa, and then, i-evangelize mo naman po yung iba. Kaya remember, mission over rejection. May mission tayo, dapat tuloy-tuloy ang mission. Kung hindi ka pa successful sa isa, maghanap ka ng iba. Napakaraming tao. Tama mali? Dahil kung magfo-focus ka lang sa family mo, mahirap kang makapag-evangelize. And sometimes, hindi pa ready ang puso nila. Kaya sana, bumaling tayo. Gaya ng ginawa nila Pablo, ayaw ng mga Hudyo. Kaya pumunta po sila sa mga Gentiles. Kaya,
nauso po nagsimula ang mission. Kaya nag-mission po sila. Umalis sila sa Israel. Pumunta sila sa iba't ibang panig ng mundo kasi nga, nireject ito ng Israel. Yan po yung pangalawa. Pangatlo, tingnan naman natin sa Mateo chapter 5. Mateo chapter 5, verse 14 to 16. Ito po yung pangatlo. Matthew chapter 5, verse 14 to verse 16. Babasahin ko po, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Hindi nila sinisindihan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. 16, basahin po ninyo sabay-sabay, lakasan po. 3, 2, 1. So ano po yung pangatlong paraan sa evangelism? Walk over words. Anong ibig sabihin? Dapat yung pamumuhay mo ay maging paraan ng evangelism, hindi lang sa salita. Dapat nahahayag sa inyong pamumuhay. Kaya nga, paliwanagin nyo ang inyong ilawan upang makita nila ang inyong magagandang gawa, mabubuting gawa. Kaya pag naligtas tayo, ganito po yun para makapag-evangelize, dapat nakikita ng mga mahal nyo sa buhay na nagbabago kayo. Sana po, hindi ko ito ma-experience. Minsan kasi, pwedeng ma-experience, mag-visit, sasabihin ng mga kamag-anak nyo, hindi paligtas. Sasabihin nila, especially sa mga young adult, bibisitahin yung mami niya, Ma'am, sir, sama po kayo sa Bible seminar. Yung anak nyo po, naligtas na. At ang sagot, gusto ko sana, Pastor, kaya lang, hindi ko pa nakikita yung pagbabago sa kanya. Puro yan cellphone. Sa church nyo, masipag. Pero dito, ayaw man lang magugas ng pinggan. Kaya nawawalan ng power. Kasi hindi nila nakikita yung pagbabago sa atin. Ano pa? Halimbawa naman, yung anak, saved na. Yung tatay ang saved na. Yung anak, hindi pa. Kaya pinuntahan, in-house visit. Sabi sa anak, sama ka si papa mo, nasa church na. Pero anong sagot ng anak? Okay lang sana, Pastor, gusto ko rin pong sumama, pero hindi pa nagbabago si papa ko eh. Nainom pa rin hanggang ngayon. Kaya hindi po talaga sila makikinig. Yes po. Or halimbawa, yung sister na wife, yung sister, may asawa na, ini-evangelize natin yung husband niya. And then sinabi sa husband, Sir, sama po kayo. Ang inyong asawa, si sister ay kasama na po namin. Then sasabihin nung husband, gusto ko rin pong pumunta, pero simula nung nag-church yan, napabayaan na niya yung labahin, ang dumi-dumi ng bahay namin, pag-uwi ko wala pa akong makain, pinagpalit na niya ako kay Jesus Christ. Kaya mahirap mag-evangelize. Bakit? Hindi nila nakikita ang pagbabago sa ating buhay. Brothers and sisters, higit sa salita, dapat nakikita ito sa ating mabubuting gawa. Kaya kailangan nating magbago. Kaya nag-a-abide kayo para magbago kayo. Wala ka kayong kakayahang magbago. Yung ibang session, tinapik ko po yung holy life. Kailangan humiwalay na tayo sa kasalanan, pagligtas na tayo. Bakit? Hanggat may kasalanan at hindi ka nababago, hindi ka paniniwalaan ng mga taong nakakakilala sa iyo. Kaya sana, maging maganda ang testimony natin. Tingnan po natin, Tito chapter 2. Titus chapter 2. Verse 7 and verse 8. Titus chapter 2. Verse 7 at verse 8. Sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo ang iyong sarili na isang uliran sa mabubuting gawa, at sa iyong pagtuturo ay magpakita ka ng katapatan, pagiging kagalang-galang, wasong pananalita na hindi mapipintasan, upang ang kalaban ay mapahiya, na walang anumang masamang masasabi tungkol sa atin. Alam nyo, kahit di tayo magsalita, kung nakikita nila ang magandang pagbabago sa ating buhay, naturally, sasama na po sila sa atin.
Kahit yung number one persecutor mo, kapag nakita niya yung pagbabago sa buhay mo, without any words, without saying, sama ka sa Bible seminar, natural na po yung sasama sa atin kapag nagbabago tayo. Kahit anong galing natin na magsabi, alam mo ba yung Garden of Eden? Alam ng church namin yun. Alam mo ba na ganito, ganyan? Yung history ng Israel, pero walang nangyayari sa inyong buhay, walang pagbabago, hindi sila makikinig. Para mas madaling maintindihan, another illustration po, maitim po ako, magbibenta ako sa inyo ng whitening soap. Maniniwala kayo? Hindi. Ay, ito po nakakaputi. Sabi nung bibili, ang itim mo nga eh. Tama? Kalbo ako. Magbibenta ako ng hair grower. Maniniwala kayo? Sir, effective to. Sabay titingin siya sa bunbunan ko. Maniniwala, hindi. Very simple. Lagi niyong sinasabi, iyak-iyak sa testimony, gusto ko pong madala si mama ko sa Grand Bible Seminar. Pag uwi mo, puro ka cellphone, di ka naglilinis, matamad ka, never silang maniniwala sa inyo. Yung mga anak ko, mahal na mahal ko sila, gusto ko silang maligtas. Sabay kapag uwi mo sa bahay, nandun ka kasama ng tropa mo, nagvi-video okay, umiinom. Pusong bato, pag ganon ka pa. Sino maniniwala sa atin? Kaya my dear brothers and sisters, walk over words. Mahalaga nakikita yung pagbabago sa ating buhay. Next po, tingnan natin sa Colossians chapter 4, verse 2 and 4. Colossians chapter 4, verse 2 to 4. Pang-apat na paraan, magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo magbantay na may pagpapasalamat. At idalangin din ninyo kami na buksan ng Diyos para sa amin ang pinto para sa salita upang aming mapahayag ang hiwaga ni Kristo na dahil din dito ako'y nakagapos upang ito'y aking mapahayag gaya ng aking nararapat na sabihin. Ano po ito? Number 4, pray muna. Prayer over preaching. Bago tayo mag-preach, dapat number 1, nananalangin tayo. Kaya nga, bago kayo mag-imbita, hingan nyo po sila ng prayer request. Kaya during our fellowship, kag nagbigay ka ng testimony at mayroon kang planong mag-evangelize, sabihin mo sa mga kapatiran, ipag-pray nyo po ang tatay ko. Huwag lang pong sabihin tatay ko. Halimbawa, ang pangalan ng tatay mo ay Juan de la Cruz. Ipag-pray nyo po ang tatay ko, ang pangalan ay Juan de la Cruz. Nagpipray tayo. Kasi paano ipag-pray? Hindi nyo binigay yung pangalan. Then matutulog na yung sister na nakarinig. Panginoon, ipagpipray ko po yung tatay nun, sino na yun? Siguro, kayo naman nakakaalam ng pangalan niya. Sasagutin kaya yun ng Diyos. Kaya dapat may pangalan. Minsan, there are brethren, testimony ayaw nila. Nahihiya po ako. Kung nahihiya kayo, ganito na lang. Kung wala kang masabi, kahit prayer request lang. Ano ang ihingi nyo ng prayer? Ang hinihingi lagi ng isang tunay na Kristyano, hindi yung makahanap po ako ng magandang bahay, ng trabaho. Hindi. Ang ating request lagi, ipag-pray nyo po ang aking tatay si Juan de la Cruz. Gusto ko na po siyang maligtas. Yes po. Kaya prayer po, napakahalaga before we preach. May isang brother, 16 years ago, ang desire niya maligtas ang kanyang family. Kaya humingi siya ng prayer. Pero sa fellowship, dahil bago pa ang church, nakikita niya ang mga kapatiran, hindi sila nagno-notes, hindi nila sinusulat yung prayer request. Kaya sa kanyang isip, I wonder, pag uwi nila, pinagpipray nila kaya ang prayer request ko? Anong ginawa ng brother? Sinulat po niya sa mga papel yung prayer request. Lahat ng kamag-anak niya. And then binigyan niya isa-isa ang mga young adult group. Binigyan niya sila. Binigyan. After 12 years, yung isang malapit na brother sa kanya, Korean po siya, uuwi na after staying here for more than 10 years. Then, nag-meet sila. Brother, meet tayo bago ako umuwi. Gusto kong mag-dinner muna tayo. At yung brother na yon, bago sila maghiwalay, nilabas niya sa pitaka niya yung halos mahigit 10 taon ng kopya na ginawa ng brother. At nagtanong siya, brother, how about these people? You gave us the prayer request. I prayed for them until now. Tuwang-tuwa yung brother.
Thank you, brother. Most of them now are saved. Mayroon palang natirang isa na talagang nag-pray kasama ko. Power of prayer. Kaya mahalaga ang prayer. Paparating na uli ang ating Women's Group Day Bible Seminar. District 1 Bible Seminar, Grand Bible Seminar. Minsan, kailangan pang i-post, brothers and sisters, magbigay na po kayo ng prayer request. Alam niyo po, mag-mature na tayo dapat, lalo na sa mga matatagal. Automatic dapat nagpipray tayo kaagad. Hindi na ito sinasabi kasi ang prayer po ay isang napaka-effective na paraan para tayo makapag-evangelize. Okay? Kaya dapat laging nagpipray. Huwag mong hintuan yung pinagpipray mo. Pwedeng umabot din ng 16 years, ng 10 years. Pero time will come, maliligtas din po sila. Kaya nga, you pray before preaching. Panglima, tingnan po natin, Marcos 8:22 hanggang 25. Gospel of Mark, chapter 8, from verse 22 to verse 25. Marcos, chapter 8, mula po verse 22 hanggang verse 25, panglima. Babasahin ko po. Dumating sila sa Bethsaida at dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag at ipinakausap sa kanyang hipuin siya. Hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag at dinala niya sa labas ng nayon. Nang maduraan ang kanyang mga mata at maipatong ang kanyang mga kamay sa kanya, kanyang tinanong siya, may nakikita ka bang anuman? Tumingala ang lalaki at nagsabi, nakakakita ako ng mga tao na parang mga punong kahoy na naglalakad. Saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang kanyang mga kamay, siya'y tumitig at bumalik ang kanyang paningin, nakita niya ang lahat ng bagay na maliwanag. Panglima, repeat over retreat. Anong ibig sabihin? No retreat, no surrender. Paulit-ulit lang tayo. Mahalaga, repetition. Para di kayo malito, kanina, dito, nireject tayo. Kaya nilaktawan muna natin. Bumaling tayo sa iba. However, pagbaling mo sa iba, balikan mo uli, i-repeat mo uli. Dito po sa ating kwento, sa unang pagpatong ni Jesus Christ ng kamay, doon po sa bulag, hindi pa niya makitang malinaw. Kaya inulit ni Jesus Christ. Sa pangalawa, nakita raw niya ang mga bagay-bagay na maliwanag. Ganon din sa atin. Nayaya mo ng isang Bible seminar. 2, 3. Ay, wala talaga. Ang tigas ng puso niya, pastor. Nag-retreat ka na, nag-surrender ka na. Mali. Patuloy pa rin. Repeat lang tayo ng repeat hanggang sa maunawaan na niya sa kanyang puso. Remember, sa kuweba po, may mga patulis na ganon. Stalactites, stalagmites, di ba? Anyway, may tubig, ito bato. Pero, patak ng patak. Kaunti-unti, patak, repetition, makikita mo yung bato, butas na. Kahit maliit na patak, dahil paulit-ulit na pumapatak, nakakabutas siya kahit matigas. Ang pusong matitigas ng ating mga kamag-anak ay mabubutas po kung gagawin niyo po yung repetition. Sige lang. May Bible seminar uli kami, ma. Ilaba ko uli yung mga labahan. Hindi na naman siya pumunta. Next month, may Bible seminar uli. May Bible seminar uli kami, hanggang sa mag-isip na lang siya, ang kulit nito Sige na nga. Pinagbigyan ka niya hanggang sa maunawaan niya at naligtas siya. Kaya mahalaga po yung repetition. Paulit-ulit. Kaya sa mga baguhan, maaari nagtataka kayo, bakit ganun yung Bible seminar? Paulit-ulit. Naintindihan ko po kasi hindi nyo pa alam. Bakit paulit-ulit? Kasi may mga dumadalo, hindi pa nila talaga naiintindihan sa puso. Yung iba nasa utak lang kaya walang pagbabago. Pero dahil inulit-ulit natin, bumaba sa kanilang puso, kaya ngayon nagbago na sila. Sometimes yung gospel nasa isip pa lang nila. Ang target natin, mapunta sa kanilang puso. At paano? Ito ay maia-address sa pamamagitan ng paulit-ulit. Paulit-ulit. Naintindihan po ninyo? Kapag inulit nyo ng inulit, ng inulit, ng inulit, ng inulit, ng inulit, ng inulit, anong sasabihin nila? Oo, sasama na ako. Nakita ko po ito sa isang brother, sa isang church na hinawakan ko. Kaya ito po yung naiisip ko lagi. Kapag may ganitong brother, isa lang niya, kaya niyang i-evangelize sa buong barangay.
Bakit? Siya rin po ay paulit-ulit. May Bible seminar kami rin, ha? Punta kayo, minsan lang. Binabahay-bahay po niya. Kaya ang testimony ng mga kapatiran po na naligtas po kasi ang kulit niya eh. Lagi po niya akong niyayaya, kaya sumuko na nga ako, pumunta po ako, salamat sa Diyos. Mayroon pala siyang dalang magandang balita. Kayong mga madaling sumuko, hindi nagtatagumpay. Kaya ano po yung kanta? Ang umaayaw, di nagwawagi. Ang umaayaw, ang hindi umaayaw, yun yung nagwawagi. Kaya tuloy-tuloy lang hanggang sa maligtas po sila. Kaya ito lang po yung practical tips ko on how to evangelize. 5 lang. Actually, nasa 20 yan. Kung gusto nyo 20, hanggang alas 4 tayo. Okay lang po? Oh, yes daw. 5 lang muna, kayo naman. Okay, now, number 3, attitude naman. Ano dapat yung attitude natin? Or saloobin sa Tagalog? In evangelism. Mahalaga yung magiging attitude po natin o yung nilalaman ng ating isip at puso kapag nag-i-evangelize tayo. Number 1, tingnan po natin Mateo chapter 28. Matthew 28 verse 19 and verse 20. Mateo 28, versikulo 19 at 20. Ito po ang Great Commission ng Diyos sa atin. Popular na verse. Basahin po natin. Matthew 28 verse 19 and 20. Sabay-sabay po. 3, 2, 1. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa iyo at narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po yung dapat nating maging saloobin. Tandaan, ang evangelism ay hindi ginagawang mag-isa. Evangelism is done by the church. Tandaan niyo po ito. Okay? Evangelism is done. Ginagawa ito by the church. Tayo, sama-sama. Not you alone. Hindi lang ikaw, mag-isa. Church po ang gumagawa ng evangelism. Baka may magsabi dito, Pastor, nung evangelize ko yung friend ko, ako lang eh. Pinanood ko dyan sa baba, nanood siya ng recorded. Tanong ko, para magkaroon ng recorded Bible seminar, sinong nag-record nun? Mga brothers, mga kapatiran, tama? Para mabuo yung Bible seminar, nagtulong-tulong. Kaya ang evangelism ay hindi po dapat gawin mag-isa. Kaya nga mag-abide lang po kayo. Kung gusto nyong maligtas ang mga mahal nyo sa buhay, mag-abide kayo. Sama-sama tayo. And in due time, ihihingi mo yan ng prayer request. And then tutulungan ka na namin. Sige, brother, sister, punta tayo sa bahay ninyo. Kaya nga meron tayong mission. Every month or every 2 months, pumupunta tayo sa iba't ibang lugar. Next month, sa Pampanga naman. Last time sa San Andres, Quezon. Last time sa Bacolod. Hindi natin alam kung makakarating tayo ng Africa, Ethiopia, Ecuador. Di ba? Pero paano? Tingnan niyo po yung mga kapatiran. Nandito sila sa church. Hindi nga madala, yung kamag-anak niya, nasa probinsya. Anong ginawa natin? Ang church ang dinala natin dun sa bahay nila. Ganun ang evangelism. Sama-sama tayo, kaya nga may mission. Alam niyo ang church ay hindi yung building. Baka may magtaka, dinala raw nila yung church? Binuhat nila yung MCC? Kapag sinabing dinala yung church, yung mga brothers and sisters, small church yun, humayo sila. Ito po yun, kaya't sa paghayo ninyo. Hindi niya sinabi, kaya't sa paghayo mo, gawin mo. Mali, gawin ninyo. Church po. Kaya ang evangelism ay gawain ng buong church. Kaya nga next week, women's group, sama-sama sila. Hindi nyo po alam, humayo na sila. Noon pong Thursday, Friday, Saturday, nag-visit na po sila. Bukas, mamaya hanggang Wednesday, hahayo uli sila. Sama-sama, tulong-tulong. We can do it together, sabi nga. We cannot do it alone. Kaya nga, ang evangelism, tandaan nyo, ay gawain ng church. Kaya para may power ang evangelism mo, i-connect mo. Ihingi mo ng prayer request sa mga brothers and sisters. Humingi ka ng payo. Pagpunta sa bahay nyo, isama mo po sila.
Hindi mo kaya kung ikaw lang sasabihin ng mama mo, halimbawa, "Ma, may ano yun?" Hindi ka na makasingit. Ngayon, bigla, surprise. Nandyan, 10 kapatiran. "Magandang umaga po." Hindi na siya makatanggi. Sige po, pasok. Titignan ka niya ngayon. Okay po, pasok. Sabay nandun din ako. Di ba? Makakausap namin. Siyempre, magpapakita siya ng magandang attitude. And then, kakausapin na namin. "Gusto po naming makarating kayo sa Bible seminar." See? Kaya evangelism ay ginagawa sama-sama. Tandaan niyo po ito. Okay? Number 2, 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 2. Ikalawang Timoteo chapter 4, verse 1 to 2. Ikalawang Timoteo chapter 4, verse 1 to 2. "Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus, na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay, at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian, ay inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo." Sabi dito, ipangaral mo ang salita sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Ang evangelism ay always urgent. Anytime po yan. Huwag nyo nang ipagpaliban. At nagpapasalamat ako sa maraming kapatiran, kahit walang Bible seminar, minsan puno ang ating counseling room, maraming nanunood doon. Thumbs up. Tama po yun. Hindi nyo na kailangang maghintay pa ng nakaschedule na Grand Bible Seminar. Dapat urgent ito. Anytime pwede tayong mag-evangelize, dalhin nyo po sila, ang laki-laki ng church natin. Pwede silang panuurin ng recorded Bible Seminar. Kung talagang mahal nyo ang inyong ini-invite, talagang haakayin mo siya dito para maligtas sila. Okay, number 4, pangalawa, yung evangelism po ay lagi urgent. Nagmamadali. Minsan, nangyayari po ito. May mga kapatiran, hindi nila ini-evangelize ang mahal nila sa buhay. Ang papa niya, ang mama niya. Sige lang, kampante lang siya. Anyway, matagal pa naman. Bigla na-stroke si papa. Huwag namang mangyari, example ko lang po. Okay? Hindi niya dinadala, na-stroke na. And then, 50-50 na. And then, hihingi ng request sa amin, "Pastor, yung papa ko, pupuntahan po natin sa ospital." Naturally, pupunta kami doon kahit anong oras. Ipapangaral ko yung gospel. However, mahina na siya. So, paano? Ano yung assurance natin? We will do our best na maintindihan po niya. Pero kung ang dami niyang nararamdaman na naghihingalo, naghahabol tayo, nakikipaghabulan tayo sa kamatayan, kaya gusto nating maligtas. O paano kung namatay po siya? Minsan may ganito tayong pamamaraan na masakit sa puso ko. Magde-testimony ka ngayon, ang hirap. Anyway, nangaral naman po sila si pastor sa ospital. Nung tinanong po siya kung naintindihan niya, ginalaw po niya yung kamay niya. Kaya sa tingin ko, naligtas siya. So ang pinangahawakan mo, yung gumalaw na kamay. Napakahirap sa puso nun. Huwag nyo nang hintayin na magkaganon. Bakit ko nasasabi? Marami po akong experience sa ospital. Ang pinangahawakan ng mga kapatiran na nagpatumpik-tumpik sa pangangaral, hindi sila nangaral hanggang sa halos mamatay na yung kamag-anak. Yun po. Na-counseling naman po sa ospital at ginalaw po niya yung kanyang kamay. This is not a laughing matter. Nakakahiya ito sa harap ng Diyos. Bakit? Nung malakas, hindi mo in-evangelize. And then nung namatay, iiyak. Pag may nakikita po akong ganun, nung lakas-lakas, hindi mo in-evangelize. Ngayong patay na, ngayon mo gustong i-evangelize. Wala na. Sabay i-request, "Pastor, ipag-pray niyo po." Hindi nakapagliligtas ang prayer, wala na tayong magagawa dyan, patay na yan. Kung hindi siya naligtas, nasa impyerno na siya ngayon. Okay lang sa puso mo? Kung talagang naintindihan nyo ang gospel, the preaching of the gospel should be urgent. Bakit? Mayroon pong time. Nasa time po tayo. May kalaban po tayo. Ano po ang isang kalaban natin? Kamatayan. Kaya dapat ano po yung saloobin natin sa preaching of the gospel? Urgent. Sa kapanahunan o sa di kapanahunan, umuulan, umaaraw, araw-gabi, may sakit ka o wala, okay yung pakiramdam mo o hindi, dire-diretso ang evangelism natin para maligtas po sila.
Pangatlo po, tingnan natin Gawa chapter 16, verse 14. Gawa chapter 16, verse 14. Babasahin ko po. At nakinig sa amin ng isang babaeng ang pangalan ay Lydia na sumasamba sa Diyos. Siya'y mula sa lungsod ng Tiatira at isang mangangalakal ng mga telang kulay ube. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig na mabuti sa mga bagay na sinasabi ni Pablo. Pangatlo, tandaan, saving souls. Saving soul is done by God. Ang Diyos ang nagliligtas. Hindi tao. Ipangaral lang natin, huwag kayong ma-discourage. Minsan, ginawa mo na lahat. Then, nung kinounseling namin, di pa rin niya maintindihan. Huwag po kayong madi-discourage. Tandaan, ang pagliligtas, saving soul is done by God. Naulit, is done by God. Siya po yung nagliligtas. Ang Diyos ang nagbubukas ng puso. Si Lydia, ang Diyos ang nagbukas ng puso niya. Sometimes, ginawa na natin ang lahat, pero sarado pa rin ang puso. Kaya para hindi ka ma-discourage, ang isang attitude dapat, anyway, God saves, not me. Ginawa ko lang yung best ko. Kaya, next time uli, tandaan po. Kaya, gagawin mo uli, balik ka uli dito sa how to evangelize. Repeat over retreat. Tama? Mission over rejection. Tandaan, ang pagliligtas ng kaluluwa, ang Diyos ang gumagawa nito. Instrumento lamang po tayo. Kaya anong ipag-pray? Na sana buksan na ng Diyos ang kanyang puso. Halimbawa, may asawa ka po, nadala mo naman na, pero wala pa rin, hindi nagpapatuloy. Repeat. And then this coming District 1 Bible Seminar, or Women's Bible Seminar, or Grand Bible Seminar, ang prayer mo, buksan na yung kanyang puso. Maraming kapatiran ganyan. Nung nabuksan na ang puso ng kanilang asawa, nandito na, kasama na natin. But it took long time. Ang malaga, repeat, repeat, repeat. Tama? Okay, ang pag-evangelize, ang kaligtasan ay gawain ng Diyos. Tignan din natin, pang-apat, Matthew chapter 18, verse 35. Matthew chapter 18, verse 35. Babasahin ko po. Gayon din naman ang gagawin sa bawat isa sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi nyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Ito mahalaga, proven and tested po ito. Ang evangelism po, ang gospel ay forgiveness of sin, di ba? Kaya dapat, you first forgive before preaching forgiveness. Anong ibig sabihin? Bago mo ipangaral ang gospel, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ikaw muna ang magpatawad. Bakit? Lalo na sa family. There are times na may mga issue tayo. Nag-away kayo ng iyong ate, kuya, minsan lupa pinag-awayan. Kaya may tampuhan. Ilang taon kayong hindi nag-usap-usap. Kaya para makapag-evangelize ka, anong gagawin mo? Dapat magkaroon muna ng forgiveness, reconciliation. At kapag ganoon, pwede ka nang mag-preach ng gospel. May isang brother, naligtas po siya, may puso siyang i-evangelize ang family niya. However, mayroon po siyang hinanakit sa family niya. Bakit? Gusto niyang mag-aral, hindi siya nasuportahang mag-aral. Gusto niyang makapasok sa UP, pasado, hindi siya nasuportahan, wala raw pera. Puma siya sa lahat ng mga college entrance test, pero hindi siya sinuportahan. Kaya sabi niya, mag-aaral ako, susuportahan ko yung sarili ko. Pag ako nakatapos, tignan natin. Nakatapos siya, nakapag-aral siya, kumikita na. Meron pa rin siyang mabigat na puso sa kanyang mga kamag-anak. Naligtas po siya. Ngayon pumunta siya sa province. Pinangaral ang ebanghelyo. Hindi effective. Kaya hindi niya maintindihan. Nakailang Bible seminar. Di pa rin maligtas-ligtas sa mga kamag-anak ko. Doon po na-reveal yung kanyang puso. Nalaman niya, hindi ko pa sila napapatawad. Nag-repent po siya sa harap ng Diyos. Panginoon, sorry. Kaya pala hindi nila maintindihan ng forgiveness kasi ako mismo, di ko pa sila napapatawad. Kaya umuwi po siya,
humingi ng sorry, pinatawad niya. And then, dumating ang isang Bible seminar, naging successful, okay na, nagkaroon na po ng church sa lugar na yon. Kaya naintindihan ng brother, before I preach about forgiveness, yung heart ko dapat marunong ding magpatawad. Kung may ini-evangelize kang mahal sa buhay, may ginawang masama sa iyo noon, patawarin mo muna. Sabi dito ang pagpapatawad, buong puso. Kapag nasa puso na yung pagpapatawad, anong ibig sabihin? Pag napatawad mo na po sa puso mo, kapag naalala mo yung ginawa niyang mali, masaya ka na. Pero kung naalala mo, asar na asar ka pa rin, di ka pa po nagpapatawad. Kaya dapat, kapag naalala mo yung mali, masaya ka na. Okay na sa akin yon. Kaya, kung may true forgiveness, madali nilang maintindihan ng gospel. Kaya, ito po ang isang paraan para tayo makapag-evangelize. Patawarin mo muna yung mga nakagawa ng mali sa'yo bago mo sila akayin. Okay? Practical po ito. Panglima, Gawa 16:31. Gawa 16:31. Panglima, Gawa 16:31. Basahin po natin, isa ito sa pinaka-popular na verse na pinanghahawakan ng karamihan. 16:31 sa mga gawa, sabay-sabay po, 3, 2, 1. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Panglima, hold. Panghawakan, hold unto the promise of God. Yung pangako ng Diyos, panghawakan po natin. Paniwalaan. Ang Diyos, hindi siya sinungaling. Kaya, ito ay pangako niya. Manampalataya ka. Anong ibig sabihin? Sige lang, tuloy-tuloy ka lang. Kahit hindi pa naliligtas yung mahal mo sa buhay, just believe, in due time, maliligtas sila. I know, ililigtas sila, Panginoon. All I have to do is to hold on to your promise. Pangako mo yan eh. Kaya mag-aabide ako, pagbubutihin ko ang ministry ko, in due time, alam ko, dadalhin mo sila. At maraming kapatiran, pinanghawakan po ang Acts 16:31, ngayon kasama na po nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya mahalaga yung pinanghahawakan natin na pangako ng Diyos. Marami po yan, pero ngayon, dahil kulang ng oras, nagbigay lang po ako ng tag 5. 5-5. Pag sundan pa ng isang 5, sardinas na yun, kaya wag na po. So 5-5, okay? 5 paraan, how to evangelize, and 5 attitudes para sa evangelism. Ito po ay nakumpile ko from my 16 years experience sa church na naging testimony ng mga kapatiran at maging ng sa aking testimony. Pinili ko po yun kasi ito yung naging effective way kaya nadala po nila ang kanilang mga mahal sa buhay. I hope yung natutunan nyo sa ating session number 8 ay isabuhay po ninyo para maging effective ang evangelism po natin. Umaasa po ako by 2027, 1,000 na po ang members po natin. That is, kung mag-i-evangelize kayo at isa sa buhay nyo ang inyong natutunan. This is my prayer na talagang maraming maligtas. Mula ngayon hanggang sa December, sana tuloy-tuloy tayo sa evangelism. May Bible seminar man o wala, recorded man yan or live, gawin natin lahat. Sa church man yan, sa bahay man, sa company nyo, just continue evangelizing kasi tandaan nyo, sa evangelism may isa tayong kalaban. Anong kalaban natin? Baka mamatay yung ini-evangelize natin. Huwag mong ipagmayabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam ang dadalhin ng isang araw. Kaya habang buhay pa po sila, may kalakasan, do it now. Para magawa, dapat matapang po tayo. I hope you learned something. Tapos na po tayo sa session number 8 ng ating Fruitful Beginning series entitled Evangelism. Please, after listening, pag-uwi, isabuhay po ninyo. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa natutunan po namin patungkol po sa pangangaral ng Ebanghelyo or yung popularly term po niya ay evangelism. It came from the word evangelion, ibig sabihin good news. Kailangan po naming ibahagi ang magandang balita. Ito yung balita kung saan ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus. Nagdanak siya ng kanyang dugo bilang katubusan ng lahat naming mga kasalanan. On the third day, nabuhay po siyang muli upang patunayan, tubos na, bayad na ang aming mga kasalanan, minsan magpakailanman. Kaya nga naligtas po kami at ang kaligtasan ito ay kailangan din pong matanggap ng mga mahal namin sa buhay. Kaya ang church, ang pinakalayunin niya, ang pinakalayunin din ng aming buhay,
ay preaching of the gospel. Umaasa kami, habang pinapangaral namin ang Ebanghelyo, ay tutustusan niyo po ang aming pangangailangang pisikal at material upang tuloy-tuloy lamang po kami sa pag-akay ng mga mahal namin sa buhay tungo po sa kandungan ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. Bigyan niyo po ng kalakasan ng bawat brothers and sisters, and I hope sa pamamagitan po ng message ngayon ay muli niyo pong nahipo ang kanilang puso, na-move niyo po ang kanilang puso upang magkaroon sila ng desire na isabuhay ito at makita ang power ng Diyos sa kanilang buhay Krisyano. Sa pag-uwi ng mga kapatiran, ingatan niyo po silang mabuti, Panginoon, at umaasa po ako na tuloy-tuloy nilang tatapusin ito pong Fruitful Beginning Series of 2026. Once again, Panginoon, ang papuri, pasasalamat, ibabalik po namin sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.